sa inyo? Okay naman, sir. Okay naman po, at success. Masaya po kami nakita po natin. Okay. By the way, good morning. May dumating akong bisita, hindi agad ako pakalis. Kaya late ako. So, at ano ba sasabihin sa inyo? Sana naman po, inaantay po nila yung inyong sasabihin at yung inyong maikling mensahe para po sa amin mga rin. Okay. Doon sa mga tutulungan nating pasyente, siguro isa o dalawa mag-coordinate sa office ko. Yun o! Yun! Thank you, sir. Palakpakan natin, wala pa. Oy, wag kayo bumalakpak! Alam nyo ba ang aming tatakbuhin? Ano? Magagano ba? Kilala niyo ko, hindi ako mahilig mamulitika, pero gusto kong bigyan ng hustisya yung inyong pagsuporta sa akin at sa partido. Doon sa hindi ko pa nakahanap, hayaan nyo magkwento ko ng medyo. Kumbaga medyo shortcut. Doon sa hindi ko pa nakahanap. Doon sa hindi pa nakakakilala sa akin, pero kasama natin dito. Number one, ako po ay totoo anak mahirap. Lumaki ako sa bahay kubo. No? At siyang kami magkakapatid. Ako ang bunso. At yung pamilya namin mismo nakaranas ng diskriminasyon. Nasaksihan ko yan na tanggapin natin ang totoo, parang bingi ang batas sa mahihirap. Hindi ko na kailangan i-detalyan, pero yan ang totoo at ramdam ninyo. Noong ako ay 1988, pumasok ako sa military. At syempre, dahil ng kabataan, ang mindset ko noon, gusto ko mag-scout ranger. Ang tingin ko noon sa mga CPP, NPA, mga rebelde ay tunay na kaaway. Pero nung nasa loob na ako ng pamahalaan, nakita ko hindi naman pala sila ang tunay na kaaway. Ang tunay na kaaway, yung nagpapahirap sa bayan. Yun! Yun! So dahil doon, nabago akong pananaw ko. Sa halip na ipagpatuloy ko ang aking military service, nagpulis ako. At nung ako'y nasa PNP, bilang engineer, naging opisyal ako ng PNP. Naging engineer ako ng Region 4, Region 3, NCR, at ng Castaneda. Nasaksihan mo ang katiwalian nun. Hindi ako naging masaya. Kasi, hirap na hirap ako dahil parang kalaban ko lahat. Ito yung naikwento ko kay Miss Bernadette Sembrano. Tinanong niya ako, kailan ka sa lumipat sa PNP Highway Patrol Group? 2006. Bakit daw HPG? HPG, patayin mo yung isa. Sabi ni Miss Bernadette Sembrano, bakit HPG? Kasi madalas kong marinig ang katiwalian sa kalsada laban sa motorista. So nag-HPG ako, nung nasa highway patrol group ako, na-discover ko, libo-libong Pilipino pala ang namamatay sa road crosses, sa aksidente. At mga 60% dito, mga tatay, mga nanay. At bilang anak mahirap, alam ko, kapag namatay ang tatay o nanay,
parang namatay na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak. Kaya since 2006, nagkakandak po tayo ng libreng seminar sa mga motorista iba't ibang lugar ng ating bansa. Mag-isa lang ako noon. At nakita ko rin po na talagang ang pang-aabuso sa akin ng mga motorista. Wala pang Facebook nun, wala pang YouTube. Kaya hindi nyo alam yan. Tuloy-tuloy. Nagkaroon ng hanggang sa mag-retiro ako, nakasuhan ako. Nagkaroon ako ng warrant of arrest. Ang sabi ng mga tiwali, retired ka na. Huwag ka nang makialaw. Mabilis ang pagka-retire ko, hindi ko plano. Sapagkat nung ako'y may plano ng mag-retire, na-assign ako sa Cavite, mayroong naabutan ko ng 21 drug suspects na sa watchlist. Alam yan sa Rosario, Cavite. Ligo-ligo binubomba ako, tsaka ibang mga opisyal. Sinulatan ko ang kapamilya ng mga nasa watchlist. Inimbita ako sa meeting. Sabi ko, gusto ko tulungan mabalik sa normal na pumumuhay ang kapamilya ninyo. Kaya maaabuti, surrender ninyo sa akin. Para burahin ang pangalan sa listahan, mag-under ko ng seminar, unti-unti mababalik sa normal na pumumuhay. To cut the story short, pinasurrender ko. Walang kahirap-hirap. Bumilang lang ng ilang araw, sinibak ako sa pwesto, hindi raw ako marunong sumunod. Ayaw nila ng ganon. So, immediately, nag-file ako ng retirement. Hindi ko matiis ang mga motorista, especially mga riders. Pinagpatuloy ko ang advocacy, nakasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest. At dapat daw huwag lang makialam. Kaya nag-decide ako pumasok sa politika. 2022 dapat ang tatakboy ko senador. In-invite ako ng kaibigan ko from Bicol at in-offer na maging second nominee. Nung umiikot kami, hindi ko sinisigaw na second nominee ako kasi parang ang pangit. Parang pinipressure ko kayo na dapat malaki ang boto para makaupo ako. Ang pangit naman ng gano'n. Ang sabi ko noon, kung may tiwala, iboto kami. Kung wala, kumanap ng iba. Yan yung sinasabi ko lagi. Now, God is good. Nanalo kami ang one-murder party list. Naging congressman ako. Number one, yung illegal na pagkukumpiska ng lisensya na action na natin sa tulong ni Secretary Apalos Benhar na ngayon tumatakbo sa senador. Bakit? Kapag taga-Mindanao ka, kumpiska ng lisensya mo, sobrang hirap. Kaya ginagawa ng mga enforcer at ng pulis pag taga-malayo ka, bubuhin ka sa violations. Meron silang 20%. Ibig sabihin kung 10,000 multa, may 2,000 sila. So, inaabuso. Okay. So, sa tulong ni Secretary Abalos, Benha Abalos, ang DILG, naglabas ng memo na pilit natin sa mga lokal na pamahalaan, huwag ninyong gawin yan, illegal yan. May pangilan-ilan na matigas ang ulo, pero nagsasampa tayo ng kaso sa ombudsman. So, isa yun sa gusto kong banggitin sa inyo. Ikalawa, ang talagang kailangan gawin sa pagkailangan. Good morning po. Chair, morning. Hindi na ngayon. Alamang ang pang-abuso ng polis at mga enforcers laban sa mga motorista, hindi na ngayon. At pero kayo ito, aliwan sa nararamdaman ninyo, nare-record kami sa opisina. Now, alam ng Panginoon, wala kang parang ako sa politika. May ano
malusot ang ating paniwalang latas para sa Diyos. Nakamindi. Ang dami umuontra. Ang hirap. Gusto ko rin sabihin sa inyo, pag ikaw ay isang mabatas, kahit tama ka, hindi yun kasi magagawa na mananalaman. Totoo may masasamang elemento. Hindi ko sinasabi masasamang elemento yung kasama ko kongresista, pero may masasamang elemento na maaaring nakapalimot sa kanila. Tama. Mga kapatid, yan ang pangunahing nagtulak sa akin para manalihan ko si Lord. Why? Hindi ako mabubuhay ng isang daang taon. Para pag may problema kayo, nandiyan si Lord po sila. Hindi. Ang kayanan natin patas. Ang kayanan natin patas. Hindi si Lord po sila. Pangalawa, nakita ko may mga problema na madali ang solusyon. Ang kailangan na nawalan posisyon at dedikasyon. May nagsasabi na ako daw ang daming parata, pero kaya ko tumingin sa inyo ng diretso. Mali ang parata nila. Wala kayong makikipag hearing sa Kongreso na i-elect ko kayo. Wala. Wala naman kami mag-ising sa lipunan, naging sundalo, naging pulis, naging congressman. Hanggang ngayon, kaya mo sabihin sa inyo ng diretso, ako ay may prinsipyo, panindigan at pag-ibig sa inyo. Tama. Yun! Woo! Yan ay hindi pangbobola. Yan ay totoo. Nanindigan lang para sa inyo. Lamang talagang may malalakas na kalaban. Sa kasalukuyan, pag ikaw ay nahuli at sumpo sa amin, hindi kami nagpapayo na mag-contest ka sa kultura. Why? Pag sinapagin ka muna sa Manila, nag-contest ka sa isang araw, aarasan ka, gagastos ka, pag nanalo tayo, baka ang dahil sa iyo, 3,000. Ang malimuli sa iyo, 1,000. Kansilado ang huli, walang ganos, walang parusahan na kasala. Lugis ka hindi. Lugis. Kaya, ang ginagawa natin, babayaran mo lahat ng multa mo, after mo sa trabaho, babayaran mo. Kami ay sasampa ng kaso. Para labas ka sa problema, walang lalito sa iyo. Dati po, ang natatandang natin reklamo sa opisina, tawag, hindi ako pwede yung sinungaling sa iyo kasi may record. Dahil may mga hindi pa congressman, ang reklamo na nakatagal natin tawag, humigit kumulang 500 sa isang araw. Sigur-siguro. Yan ay totoo, hindi ako pwede yung sinungaling sa iyo. Ngayon, dahil sa tulong ninyo, inupo ninyo kami sa Kongreso, ang One Party, dahil nagsasampa kami ng kaso ngayon, humigit kumulang 10 na lang ang natatanggap ng Amerika. Alam nyo, malaking hamon ito sa atin. Hindi ko kayo tinatawag. Pero kapag hindi tayo pinalan sa 2025 malamang magpe-pesta ang mga tiwari at kapusan dahil walang magsasabi sa inyo. Pero huwag kayo malungkot. Kung ano man ang maging kapalaran sa laban natin sa pagkandidato ko sa inyo, ipagpapatuloy ko pa rin yung nasimula natin ako. Yun! Manalo o matalo, ipagpapatuloy ko yan.
magpapashout ako sa YouTube channel ko. Kernel, mamaya teka lang, busy pa eh. Magpapashout ako sa YouTube channel ko. Oh, teka lang. Kernel, excuse. Magpapashout out lang ako sa YouTube channel. Kernel. Shoutout po sa mga subscribers and supporters sa Pano TV. Nandito po si partner. Maraming salamat brother sa suporta sa ating Masiya at sa ating laban para sa bayan. Mabuhay ka. Pano TV. Yun, thank you. Kernel, may Gcash po pala ako. Sige, bigyan mo sa akin. Joke lang, Kernel. Joke lang. Thank you. Alright. Thank you.